Hello, my dear Gemini. Welcome back to Practical Mistake. Ngayon ay alamin natin kung ano ang mensahe para sa iyo para sa buwan ng Oktubre. Siya nga pala, pasensya na sa matagal na panahon na hindi ako nagpaparamdam kasi I am tied up with my work. Pero ngayon, i-try ko yung best ko para ah, malaman natin kung ano talaga yung mensahe para sa iyo sa buwan ng Oktubre. I declare clarity for you. I declare healing and practical advice through the aidance of the spirit guides, the universe, the angels, and my ancestors. So, let's dive in. Universe, spirits, angels, ancestors, and ancestors. Themes of this month. They are Gemini. Need to know for this month of October. Okay, so ito na para sa iyo, my dear Gemini. Unang-una, mula dito sa Light Seer Tarot deck is ang card na tinatawag natin Emperor. The Emperor. Maganda ito. This is Emperor in the upright. Ibig sabihin, nasa iyo ang mong kakayahan ang pagiging isang emperor. You are nangangahulugan na malakas ka, very confident, malakas ang kampante mo sa sarili. Meron kang kakayahan na mamuno. Meron kang kakayahan na magiging gabay sa ibang tao bilang isang leader. Parang hawak mo ang buong tinatawag mo ito. Yung lugar na kung saan yung lugar na sinasakupan mo, you can manage it well and you can manage the people well because you are the emperor. Next is the Five of Pentacles. OMG. The Five of Pentacles ay nangangahulugan na nakakaranas ka ngayon ng paghihirap. Ito ka ngayon, malungkot. Hindi mo mabubuksan yung oportunidad na kung saan magkakaroon ka ng pera, magkakaroon ka ng maraming oportunidad. Yung mga oportunidad na nakakatulong sa'yo para magkaroon ng maraming pera or yung tinatawag sa English na financial opportunity or money earning opportunity. Hindi mo siya mabubuksan itong pintuan na to for money earning opportunity kasi hindi mo hawak yung susi, no? Malungkot ka, hindi mo na-attract yung abundance. Where in fact, nandito lang yung susi sa gilid, nakahiga sa, malapit pa rin sa pintuan. Hindi mo nabubuksan itong pintuan na to para sa money earning opportunity kasi malungkot ka. Hindi mo ma-attract yung abundance in the sense na hindi mo maibuksan itong pintuan para sa money earning opportunity kasi malungkot ka. Hindi mo na-manifest yung susi or yung way para mabuksan itong money earning opportunity na ito. So right now, malungkot ka, ramdam na ramdam mo yung paghihirap ngayon kasi hindi bukas sa iyo ang mga pagkakataon nga na magkaroon ng maraming pera. Okay. Or hindi bukas sa iyo sa ngayon yung pagkakataon na magkaroon ng pera. Kailangan kasi dapat masayahin kang tao.
dito malungkot ka, ramdam na ramdam mo yung paghihirap. Dapat kasi, masayahin ka para high vibrational yung emotional energy mo. And once you are very happy, you attract the key towards you, so that the key, you're gonna use it to unlock the door of money earning opportunity. Ngayon, dapat maging practical ka kasi life is being, I think the quantum physics is the science that operates in this time. And the only way to attract opportunity is to tune in your vibration, which is matched to the thing that you want to manifest, that you want to attract. And then we also have the Nine of Swords. Itong Nine of Swords, parang sinasabi dito na marami kang iniisip. Di ba alam naman natin na the sword energy is may kinalaman dito sa intellectual na aspeto ng tao. It's intellectual air. Kaya nga yung sword is being represented by the birds, because Nine of Swords is also showing the air, representing the air element. Okay, so kung nakikita mo, ang babaeng ito is parang confirmation dito sa Five of Pentacles na may dinaramdam na kalungkutan, no? I think it's almost like depression, no? Hindi ka masaya, lungkot na lungkot ka, and then nakakalungkot din tingnan na meron pa namang unan dito. I think the unan is representing comfort, no? Nandito yung unan, and yet hindi mo siya ginagamit para makakaramdam ka ng comfort. You are neglecting it, no? Pinabayaan mo yung unan dito, hindi mo siya ginamit. So, yung ginawa mo, nag-focus ka talaga doon sa sadness na nararamdaman mo ngayon. Ang dahilan ng matinding kalungkutan dito is dahil sa marami kang iniisip na mga bagay na nakakapagbigay ng problema or pangamba or kalungkutan or sa iyo, no? So it's overthinking. You are thinking of the things which only can cause you depression. Okay? So, maaring depressed ka, malungkot ka, nangangamba ka, or any low vibrational emotions, no, caused by negative thoughts. Okay? Kasi kung positive thoughts pa yung iniisip mo, hindi ka malungkot kagaya nito. Positive thought, kung maganda yung mga iniisip mo sa iyong isipan, hindi ka magiging malungkot. In fact, magiging masaya ka. Pero kung marami kang iniisip na hindi maganda, ibig sabihin, magiging malungkot ka rin or magiging low vibrational din yung mga emosyon na mararamdaman. Okay, so ito, Ten of Wands ay may kinalaman sa passion, no? This is a fire energy. This has something to do with your passion, your desire. Okay, so ito nangangahulugan na meron kang plano na lisanin ang isang lugar, or meron kang plano na magbago, or makikipagsapalaran. Gusto mong magkaroon ng pagbabago. Kaya ang ginawa mo is parang lumisan ka sa isang lugar, o kaya naman may binabago ka sa sarili mo. Yan. 10 of Wands.
Ibig sabihin, malakas talaga yung kagustuhan mo ukol sa pagbabago. Pagbabago ng lokasyon or pagbabago ng personalidad. Yan ka. And then, parang hindi mahirap din para sa iyo na gawin ang pagbabago na ito kasi I think you are also guided by the divine. Kagaya nito, itong ano na to, yung anong tawag ito, kalabaw. Tinutulungan ka para buhatin ang lahat ng mga bagay na kakailanganin mong dalahin sa iyong paglalakbay. Okay? So, ibig sabihin kung anong mga klaseng pagbabago ang hinahangan mo, ay parang sinasabi dito na suportado ka ng divine. No? Kasi kung pagbabago sa lokasyon ang gusto mo, guided ka. Kagaya nito, itong kalabaw na ito, tinutulungan kang buhatin ng iyong mga kagamitan. Or kung pagbabago na may kinalaman sa iyong personalidad, so ibig sabihin, hindi mahirap para sa iyo na gawin ang pagbabago na yan. Because you're guided by the divine. And then ito, the Four of Pentacles. Baliktad ito sa Four of Pentacles in the upright. Ibig sabihin, kasi nga, kung Four of Pentacles in the upright, ibig sabihin, maingat ka sa paggasta ng iyong pera. Maingat ka sa paglabas or paggamit ng iyong pera. Kung nakikita mo tong babae nito, nakabantay siya sa paligid, nag-monitor siya kasi baka may mga taong gustong nakawin itong kanyang portamoneda, no? Na kung saan ito'y naglalaman ng pera. At yun, parang matipid ka or binabantayan mo lang talaga yung kayamanan, no? Iyong pera. Pero dahil ano man ito, Four of Pentacles in reverse, ibig sabihin hindi ka maingat sa paggastos ng iyong pera, no? Parang sinasabi dito na ang dahilan kung bakit naghihirap ka sa ngayon or wala ka ng pera kasi nga kapag meron kang pera is hindi ka maingat sa paggamit nito or hindi ka maingat sa paggastos, no? So dapat kasi kapag meron kang pera, gagastusin mo lang ito sa mga bagay na kakailanganin. Hindi yung basta-basta ka lang nang bibili ng mga bagay na hindi naman talaga importante para sa iyo. So ayun, itong Four of Pentacles ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng Five of Pentacles. Ibig sabihin, or ang hindi pag-iingat sa paggasto ng pera ay isa sa mga dahilan kung bakit ka ngayon naghihirap. Kung bakit hindi mo mabuksan itong pintuan ng money earning opportunity. Okay? Or maaaring ang isa ring dahilan kung bakit hindi mo na-attract yung pintuan ng financial abundance dahil malungkot ka. You are very low vibrational this time. So, dapat magiging masaya ka para lalapit sa iyo mismo or magiging bukas sa iyo ang pintuan na money earning opportunity. Wow, Nine of Pentacles. I think this is confirmation dito sa the Emperor. No? The Emperor. Yung very confident ka kasi, kagaya nito, you're looking fabulous. No? Very stunning. Tapos, na-attract sa iyo itong ibon. No? Dahil, you're an emperor or the empress.
looking so fabulous, confident, stable, and nurturing. Okay? So, ibig sabihin, kung magiging masaya ka lang at mapagpaniwala sa sarili mo, so, a-attract talaga sa iyo itong Nine of Pentacles na umaaligid. Okay? Pero kung malungkot ka, ito ang mangyayari. Patuloy kang makakaranas ng kahirapan, no? Patuloy kang makakaranas ng Five of Pentacles. Pero kung meron kang bilid sa sarili mo, mahal mong sarili mo, inaalagaan mong sarili mo, kampante ka sa sarili mo, lalapit sa iyo itong Nine of Pentacles. At saka, lalapit sa iyo ang ibon na ito. Kasi alam naman natin yung ibon ha, hindi yan basta-basta lumalapit sa mga tao. Pero dahil ano ka, highly vibrational ka, masayahin ka, mataas yung energy mo, lalapit sa iyo itong ibon na ito, no? Na-attract siya sa iyong enerhiya. And then, ito. This card is an Aquarius energy, no? Still this belongs to the element of intellectual air. Okay, ibig sabihin, you have a peaceful resolution. You are now moving on. You compromise. So there's communication and ending of conflict. This is actually the Five of Swords, which is very opposite to the Five of Wands. Kasi kung Five of Wands, ibig sabihin may kaguluhan na nangyari or alitan. Pero ito, Five of Swords, ibig sabihin natapos-tapos na yung alitan or kaguluhan dahil nagkaroon kayo ng komunikasyon, no? Isang masinsin na pag-uusap sa pagitan mo at ng ibang tao. Okay? Kung nakikita mo, ito siya, hawak na yung dalawang espada, tapos, tatlong espada pala mula sa iyo at dalawang espada sa ibang tao na naka-enkwentro mo. Pero, anyway, this is Five of Swords in reverse. Ibig sabihin, natapos na yung conflict kasi nag-move on na kayo sa isa't isa. So, wala nang kaguluhan na nangyayari. Ito, the King of Cups. The King of Cups ay may kinalaman sa emotional aspect, no? So, nangangahulugan na balance yung third eye chakra mo, balance yung sacral chakra, at ang kailangan mo lang i-activate sa ngayon ay yung throat chakra mo. Kailangan mong i-unblock yung throat chakra mo para mas magiging effective yung masinsinan ninyo na pag-uusap, no? At para matapos-tapos na yung conflict na na-encounter ninyo. Conflict or di pagkakaintindihan. Okay? Ngayon, dito, bilang isang emperor, isa kang magaling na emperor kasi you are very mature, compassionate, kalmado ka. Kalmado kang harapin ang iyong mga tao na nakaalitan. No? And you are ready to move on. Bilang isang emperor, hindi ka basta-basta kasi you are also caring and friendly, sympathetic pa. And then, you're very wise. You're very wise. Since the third chakra in you is open. Tolerant. You're very balanced this time. Kasi, activated man yung third eye chakra mo at saka yung sacral chakra. You are very devoted,
family-oriented, and generous. Siguro yung pagiging generous mo ang dahilan. Confirmation dito, no? Hindi ka maingat sa iyong pera. Basta ka lang bibili ng mga bagay na hindi naman kinakailanganin, or basta-basta ka namimigay sa ibang tao na hindi naman talaga kailangan mo silang bigyan, no? Namimigay ka kasi you are very generous, being the king of cups, no? Maganda kasi you are the emperor, you are having this Nine of Pentacles, and at the same time, you're the King of Cups. Ang ganda. Bihira lang, I think, para sa akin na magiging friendly yung isang hari. Na? So, maganda kasi there's a balance between the Emperor, between you as an Emperor and as a King of Cups. You are the Emperor kasi you are very strategic as the Emperor. You can handle the situation. You can lead the people. And at the same time, you are the King of Cups, which is saying na friendly ka, palabiro, very palakaibigan. So, maganda yon bilang isang hari. No? You are superior. At the same time, meron kang kakayahan na magiging palakaibigan sa ibang tao. And then we have the High Priestess. Wow. Double confirmation na yung the High Priestess dito sa the King of Cups na balancing talaga yung third eye chakra mo. So you can be well in visualizing something, in envisioning something. Okay. So, ibig sabihin dito na nakikinig ka talaga sa intuition at madaling mong matanggap yung mga mensahe sa iyo mula sa iyong intuition kasi very activated yung third eye chakra mo. And may tiwala ka sa iyong higher self. Yung higher self, yung tinatawag na higher self is yung kaluluwa mo. So nakikinig ka sa mensahe ng iyong kaluluwa sa pamamagitan ng iyong intuition, no? Madali mong matanggap ang mensahe dahil very activated talaga yung intuition mo. And emotionally stable ka, kagaya nitong the Empress, no? Very emotionally stable. And then you are very spiritual this time. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit very activated yung third eye chakra. Itong High Priestess ay maganda talaga para sa iyo bilang isang emperor na at the same time bilang isang King of Cups. Okay? It's very good, it's very good. Isa kang pala kaibigan na emperor ka at the same time King of Cups. The Emperor, which means kaya mong mamuno sa isang lugar sa mga tao. At the same time, King of Cups na nangangahulugang palakaibigan ka sa mga tao. So, hindi sila makakaramdam ng intimidation sa iyo. And at the same time, you are a High Priestess. Ibig sabihin, you are very wise as a leader. Then, we have here the planets. And the kind of planets we have here is the moon. Which means that the moon is also one of the heavenly bodies or the celestial bodies. Okay, ang mensahe sa iyong kaluluwa is defend. Okay, defend yourself, defend your soul. Ipaglaban mo. And then, ang mensahe sa iyong isipan is accept. Tanggapin mo kung ano man ang nangyayari sa buhay mo, hindi mo na ito dapat pag-isipan pa ng paulit-ulit ng paigi-igi, yung tinatawag na overthinking. Kasi kapag nasobrahan ka sa overthinking, ang mangyayari sa iyo is magiging malungkot ka talaga. So, just accept. Accept whatever the circumstance. No? Huwag ka lang mag-isip ng labis-labis, no? Magiging malungkot ka lang kung
nag-overthink ka. And then, ang mensahe sa iyong katawan is, let your feeling tell you now. Kasi itong intuition natin, yung intuition din ay tinatawag na gut feeling. So, ibig sabihin, ang mensahe sa iyong katawan is, pakinggan mo kung ano ang nararamdaman mo mula sa iyong intuition. Okay? Kung ano man yung nararamdaman ng iyong intuition, dapat ka lang makinig, no? Kasi itong si intuition, siya ay controller, no? Siya ang nagrepresent sa iyong kaluluwa, the highest self of you. So, halimbawa, magsasabi si intuition sa iyo na parang may kaguluhan na paparating. So magbigay na siya ng mensahe, ipaabot niya sa buong sistema ng iyong katawan. Tapos yung katawan mo makikiramdam din at kung ano man yung sinasabi ng intuition, dapat mo lang siyang sundin kasi I think yung intuition ay lagi talagang tama, no? So dapat makinig lang talaga yung katawan natin. Makinig lang tayo anong sinasabi ng intuition. The gut feeling is stronger, no? If there is really something that the body needs to pay attention. Okay? Ito, houses na tayo. Wala tayo sa planet, ngayon houses na naman. For the houses, ang tinutukoy nito is yung 11th house, 12th house. 12th house. Nangangahulugan na ang mensahe dito sa iyong kaluluwa is magtiwala ka lang. Have faith. Magtiwala ka sa sarili mo. Mensahe dito ng kaluluwa is magtiwala ka sa kung may kapal at sa iyong sarili. Ang mensahe naman sa iyong isipan is may hidden tendencies na maaaring magaganap. Okay? At ang mensahe naman sa iyong physical na pangangatawan is large institution or overwhelming events. So, ibig sabihin, may paparating na kaganapan na hindi mo inaasahan na mangyayari talaga ito. At ang kaganapan na ito ay isang malaking kaganapan. Yung parang bonggang-bongga na kaganapan. Na kung saan isa ka sa mga nagkisali or isa ka sa mga dumalo. Okay? So, magtiwala ka lang. Lahat talaga na nangyayari sa buhay ay merong isang importanteng leksyon para sa iyo. Nakakatulong din sa iyo na para lumago yung buhay mo or yung sarili mo, magiging mature ka, magiging mas malakas ka, magiging mas kampante ka sa sarili mo. Okay? So, life's troubles are not designed to break you down, but these troubles, obstacles, or problems will only draw you to come closer to God and making you feel stronger, making you wiser, and having more faith in God. Becoming a better person. And then, we have the third card from the Karma cards is houses again. Pero ang house na ito is in the 10th house. In the 10th house. Kanina, 11th house. Ngayon ay 10th house. Ang mensahe dito sa iyong kaluluwa is responsibly. Ibig sabihin, maging responsable ka. Makinig ka sa mensahe mensahe sa iyo ng intuition, no? Because your intuition is closely connected to your highest self, which is your soul.
dapat lang na makinig ka sa intuition kasi responsibilidad talaga ng intuition na tulungan ka sa lahat ng oras, no? And ang mensahe ng iyong isipan is mag-isip ka ng may kinalaman sa tagumpay para ikay magiging patagumpay din sa iyong mga hangarin sa buhay. So, think success in order to attract success. Think becoming a rich person in order to attract riches. So, yun talaga yung main statement ukol sa manifestation, no? Law of attraction. If you want to be happy, be happy. Do something that makes you happy. And once the person is happy, you attract abundance. Yun. And then, become a person of power and status. So, be a person of power and status. Ito yung mensahe ng iyong kaluluwa. Ibig sabihin, right now, nagdurusa ka, naghihirap ka, at ang kinalabasan nito ay hindi uma-attract sa iyo ang pera. Ngayon, ang mensahe talaga sa iyo is, dapat ikaw ito, dapat maging masaya ka kagaya nito. Dapat stable ka, confident, kagaya ng isang empress, no? Or itong kagaya ng babae na ito na nandito sa Nine of Pentacles na ito. Para a-attract or umaaligid sa iyo itong Nine of Pentacles. Double confirmation nito dito sa 10th house mula sa karma ng karma cards na be a person of power and status. So, ibig sabihin, ngayon ay dapat ikaw ay isang kagaya ng Nine of Pentacles. Be a person of power and status. Status, may kinalaman ito sa economic status. Power, ibig sabihin, be powerful like an empress. As the same, represented by a woman here in the Nine of Pentacles. Okay? Be a person of power and status. Para malagpasan mo ito, kahirapan na dala ng Nine of Pentacles. I trust in the process. Ito, affirmation mo ito sa sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo na may tiwala ka sa proseso ng buhay. Ibig sabihin, naniniwala ka sa Puong May Kapal ukol sa kanyang mga magagandang plano sa buhay mo. Kagaya nito, itong si ikaw ay kagaya nitong halaman. Isa ka sa mga halaman sa hardin. Isa ka sa mga alaga na Puong May Kapal bilang hardinero. Inaalagaan ka ng Puong May Kapal, hinalagaan ka ng isang hardinero. Ngayon, nagsisimula ka pa lang dito sa box na ito, maliit ka pa lang, pero nang lumago ka na bilang isang halaman, inilipat ka ng divine, ng hardinero dito sa malaki na lalagyan, nangangahulugan na deserving ka na sa stage na ito, no? Hindi ka na kagaya nito na mga maliliit na halaman. Ngayon, sa pagtakbo ng buhay, lalo pang mas lumago ka, dumarami yung mga bulaklak mo. So dapat ililipat ka na naman ng Puong May Kapal dito sa mas malaki na lalagyan. Ibig sabihin, hindi ka pinabayaan ng hardinero, no? Concern talaga siya sa iyong estado sa buhay. Ngayong marami ka ng mga bulaklak, ililipat ka na naman niya dito sa mas malaking lalagyan, no? So, ibig sabihin, bawat transition na nangyayari sa estado ng ating buhay, parte na rin yun sa parang ang transition na mangyayari sa buhay natin is parte na yan sa mga plano ng Puong May Kapal, no? Ililipat tayo sa mas malaki na lugar, malaking lalagyan, para naman tayo ay makapagpatuloy na magpayabong ng ating magpaunlad sa ating sarili, no?
magparami ng mga halaman sa or bulaklak sa ating paligid para paramihin ng maigi yung bulaklak natin. So, yun. Just trust in the process. No? Magtiwala ka lang. Lahat ng mga ginagawa para sa iyo ay ikabubuti mo rin. No? Kahit pa mga problema yan, mga pagsubok, ay hindi tayo dapat panghinaan ng loob kasi ibinigay yan sa atin para magiging mas malakas tayo, para magiging mas magaling tayo, para maging mas magiging wiser tayo sa buhay. No? There is a rhythm and flow to life. There is a rhythm and flow to life, and I am part of it. Life supports me and brings to me only good and positive experiences. I trust the process of life to living me my highest good. Okay, maganda ito para sa iyo. Believe in yourself that you can survive beyond that. I deserve the best and I accept the rest now. Wow, ang ganda naman ito para sa iyo. Karapat-dapat ka na tatanggap sa lahat ng pinakamas mabuti para sa iyo. And tatanggapin mo ito ngayon, sa ngayon, no? Lahat ng mga mabubuti para sa iyo ay deserve mo talaga makatanggap. Okay? You are mentally and emotionally equipped to enjoy the prosperous and loving life. It is your birthright to desire all good and you claim you are good. Amen. Okay? Thank you talaga sa walang sawang pakikinig, my dear Gemini. Ito lahat ang mensahe masasabi ko sa ngayon. I declare clarity, healing, and practical advice for you. Please always be a 9 of Pentacles so that you can survive and overcome the 5 of Pentacles. You are an Emperor and at the same time you are the King of Cups with a High Priestess. So, magkikita tayo sa susunod na pagkakataon. God bless you.